18.21. Ito ang numero 1 radyo ng masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. 98.21 sa inyong mga radyo. Saan ka pa? Tutok ka na sa DKIT. DKIT 98.21. Mula sa tahanan ng mapanagutang pahayagan, hanguan ng mga balitang makabuluhan at walang kinikilingan, numero 1 sa bayan, himpilan ng katotohanan. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, 3 minuto makalipas ang alas 8. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong lingkod bayan, Dance Bugtong. At ako naman ang inyong kabalitaan, Ayuling Murados. Mula sa bulwagang pambalitaan ng DKIT 98.21. Himpilang maghahatid ng mainit na balitang totoo. Ito ang himpilan ng katotohanan. Para sa may init na balita ngayong araw. Benepisyo para sa mga healthcare workers, wala pa rin. Miyembro umano ng NPA na wanted sa panggagahasa, timbog sa Cagayan de Oro. 2 construction workers patay sa aksidente. Dagdag singil sa PhilHealth, SSS contribution hiniling na ipagpaliban. Para sa showbiz trending, John Lloyd Cruz ibinahagi kung bakit nagpahinga sa showbiz. At sa gitna ng pandemya, pagdiriwang ng 14 na taon ng Westmead International School, tuloy pa rin. Dear Santa, okay lang po kahit walang regalo ngayong Pasko. Mahalaga, ligtas, masaya at sama-sama ang pamilya. Isang puso, tayo ngayong Pasko, maging liwanag at ligaya ng bawat Pilipino. Pagbati ng maligayang Pasko mula sa DKIT 98.21. Saan ka pa? Tutok ka na sa DKIT. DKIT 98.21. Una sa balita, benepisyo ng mga healthcare workers wala pa rin. Para sa mga karagdagang detalye, tinutukan ni Dance Bugtong. Dance. Nangangalampag ngayon ang grupo ng hindi bababa sa 16,000 healthcare workers dahil umano wala pa rin silang natatanggap sa pinangako ng gobyerno na Special Risk Allowance at Hazard Pay. Yun ay sa kasagsagan pa din ng pagharap ng Pilipinas sa pandaigdigang virus na lumalaganap. Simula noong pumutok ang pandemya nitong Marso at higit kumulang 9 na buwan makalipas ito, ayon sa All UP Union Workers Manila ni 5 ay wala pa din silang natatanggap na benepisyo sa gitna ng pakikipagbuno sa COVID-19. Ayon sa Union, mahigit 4,270 healthcare workers pa sa PGH ang wala pa ding natatanggap na hazard pay at special risk allowance. Pinaiimbestigahan naman ni Senadora Risa Hontiveros kung anong mga dahilan sa pagkakadelay ng benepisyo sa mahigit 6,000 iba pa na healthcare workers sa buong bansa. Aniya noong Oktubre pa raw na i-release ang pondo at kabilang ito sa 20.57 billion pesong budget para sa Bayanihan to Recovery as One Act. DKIT Dance Bugtong para sa Pilipino. Samantala, miyembro umano ng NPA na wanted sa panggagahasa, timbog sa Cagayan de Oro. Yan ay tinutukan ni Ton Mendoza. Timbog ang isang lalaki na miyembro umano ng komunistang New People's Army at suspect din sa panggagahasa sa Barangay Lumpia, Cagayan de Oro City nitong Huwebes. Kinilala ang suspect na si Virgilio Rules na nang molesteyo umano ng minor de edad sa Iligan City noong taong 2017 at 2018.
kilala sa alias na Bulbog, errand boy din ang mga suspect ng North Central Mindanao Regional Command ng NPA nung nasa Iligan pa siya. Dinala na sa Iligan ang suspect para sa kanyang booking sa kaso. DKIT Ton Mendoza para sa Pilipino. Para sa lokal na balita, 2 construction workers ang patay matapos maaksidente mula sa ginagawang gusali sa Batangas City. Para sa detalye, tinutukan ni Irene Morados. Patay ang 2 construction workers habang sugatan ang isa pa matapos maaksidente sa ginagawang gusali sa Barangay Masaya, Batangas City. Kinilala ng Batangas Police ang mga nasawing biktima na sina Ernesto Gonzales at Domingo de la Cruz. Sugatan naman ang isa sa kasamahan ng mga ito na si Gregorio Alupar. Sa inisyal na investigasyon, habang naglalagay ng beam at naghihila ng chain block ang mga biktima, nawala sa balanse at bumagsak ang metal boom na gamit ng mga ito, dahilan para mahulog sa taas na 12 metro. Naisugod pa sa hospital sina Gonzales at De La Cruz ngunit dineklarang dead on arrival. Agad namang isinailalim sa X-ray procedure si Alupar. Sa ngayon, patuloy na isinasagawa ang investigasyon sa insidente. DKT Irene Morados para sa Pilipino. Sinong paborito niyong superhero? Ako? Gusto kong maging si Darna. Tapos, lilipad ako ng mataas at ipagtatanggol ko ang mga naaapi. Ako naman si Superman. Magiging tagapagligtas gamit ang aking lakas at kapangyarihan. Ikaw, Chuck. Ako, ang paborito kong superhero ay ang mami ko. Kahit walang superpowers tulad ng sa inyo, hinaharap niya pa din ang kalaban kahit hindi nakikita ng mata. Araw-araw man na nakakapagod ang nilalabanan niya, di siya nawawalan ng lakas ng loob at pag-asa. Di man siya nakakalipad tulad ni Darna, nagiging tagapagligtas pa din siya para sa iba. Kaya isang superhero ang mami ko. Bawat araw suot niya ang kanyang shield para maprotektahan siya. Lumalaban siya para sa atin kaya dapat tayo din. Pilipinas, isang pagpupugay at pagsaludo sa mga frontliners, ang mga bagong bayani. Sumunod sa mga health protocols, disiplina ay pairalin, paalalang hatid ng DOH at himpilang ito. Pakiramdam mo ba na nag-iisa ka lang at wala ka ng halaga? Ikaw, pakiramdam mo ba na wala ka ng pag-asa? Huwag na huwag kang susuko, lakasan mo pa. Huwag mawawalan ng pag-asa. Hindi biro ang depresyon. Bawat buhay mahalaga. Pag-usapan ang problema. Kaisang himpilang ito na nagpapaalala na mahalaga ka. DKIT, sumusuporta sa advokasya para sa mental health awareness campaign para wala ng buhay ang mawala at masira. Saan ka pa? Tutok ka na sa DKIT. DKIT 98.21. Ang oras ay 8:10 minuto na ng umaga. Balik sa balita, dagdag singil sa PhilHealth SSS contribution hiniling na ipagpaliban. Para sa detalye, tinutukan ni Ton Mendoza. Namumuro ang dagdag kontribusyon sa SSS at PhilHealth. Pero para sa ilang grupo, dapat iurong ito ngayong may coronavirus disease COVID-19 pandemic. Umaapila ang isang labor group at employers group na huwag munang itaas ang kontribusyon sa Social Security System at PhilHealth sa susunod na taon dahil sa coronavirus disease COVID-19 pandemic. Para sa grupong Kilusang Mayo 1, hindi makatuwiran na magkaroon ng dagdag presyo sa kontribusyon. Ayon kay Jerome Adonis, Secretary General ng grupo, hindi makatuwirang idagdag o taasan may pandemic man o wala dahil sa totoo lang naman raw ay wala namang pagtaas ng sahod sa manggagawa at mayorma pa ang naka-empleyo ay pawang mga kontraktual. Sa ilalim ng batas, tataas ng 1% ang kontribusyon ng SSS simula Enero taong 2021. Halimbawa, sa minimum wage earner, magiging 1,620 pesos ang hulog
na mula dati ay nasa 1,480 pesos. Magiging 350 pesos naman ang minimum na contribution ng PhilHealth pagdating sa Enero mula sa dati ay 300 pesos. Kumontra rin ang Employers Confederation of the Philippines or ECOP sa dagdag kontribusyon. Sa ngayon, wala pang binibigay na pahayag ang PhilHealth at SSS pero nasa batas na ang taunang kontribusyon. DKIT Ton Mendoza para sa Pilipino. Para sa Showbiz Balita, John Lloyd Cruz ibinahagi kung bakit nagpahinga na sa showbiz. Kristya, i-chika mo. Ilang taon matapos magpahinga sa showbiz, John Lloyd Cruz bibida muli sa isang pelikulang pinamagatang Servando Magdamag na hangos sa maikling kwento tungkol sa karahasan sa bansa na idinirect ni Love Diaz na isinulat ng isa sa magagaling na manunulat na si Ricky Lee. Sa kanya naging one-on-one interview sa King of Talk Boy Abunda, ibinahagi ni John Lloyd kung bakit niya tinanggap ang proyekto. Nung nabasa niya umano yung short story ng naturang proyekto, hindi niya raw talaga binitawan kahit hirap na hirap pa siyang basahin. Something magical happened, ani ni Cruz. Oktubre 2017, nung inanunsyo mag-i-indefinitely leave muna si John Lloyd sa showbiz, na ikinagulat ng publiko. Maayos namang ipinaliwanag ni John Lloyd kung bakit kinailangan niya munang magpahinga sa showbiz. Parang kailangan niya raw munang huminto at magnilay-nilay. Kailangan niyang medyo dumistansya sa industriya, aniya. At sa kanyang pagpapahinga sa showbiz, natutukan naman niya ang kanyang pagiging isang ama. Para sa Showbiz Trending, DKIT Krista Jean Alana, ang inyong kachika. Sa gitna ng pandemya, ika-14 na taong pagdiriwang ng Westmead International School tuloy na tuloy pa rin. At para sa detalye, tinutukan ni Lens Butong. Tuloy na tuloy pa rin ang saya at pagdiriwang ng ika-14 na taong pagkakatatag ng Westmead International School, Batangas City. Yan ay sa kabila pa din ng pandemya at mga protocols na ipinatutupad dahil sa banta ng COVID-19. Hindi naging hadlang para sa mga estudyante, guro at mga administrator, higit lalo sa mga punong abala para isakatuparan ng pagdiriwang na ito. Naging tao na nga sa Westmeadians ang pag-aalala sa pagkakatatag ng institusyong ito na ngayon ay 14 na taon na sa pamamayagpag sa larangan ng edukasyon. Kalakip ang core values tulad ng excellence, leadership, innovation and service. Nakalatag na ang iba't ibang mga virtual na mga aktibidad at programa katulad ng digital poster making, TikTok challenge competition, virtual quiz bee, Mobile Legend tournament, spoken poetry, singing competition at ang tao ng pinaka-inaabangan na Mr. and Miss Westmead. Naiiba man ang selebrasyon sa taong ito ay umaasa pa din na sa mga susunod na taon ay maging mas masaya at maayos na ang tradisyon sa pagdiriwang ng mga Westmeadian. Ang taong tema ay embracing the novelty of distance learning. Dahil sa kabila ng pandemya ay hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo at ng kaalaman. DKIT Dens Bugtong para sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita para sa araw na ito. Para sa himpilan ng katotohanan, muli ito ang inyong lingkod, Irene Morales. At ako naman po si Dens Bugtong. Maraming salamat at magandang araw. Isang mapayapa at makabuluhang pagdiriwang ng 14 na taong pagkakatatag ng Westmead International School. Kaisa ang DKIT Pilipinas. Isang maligayang Pasko sa ating lahat. Mula sa tahanan ng mapanagutang pahayagan, hanguan ng mga balitang makabuluhan at walang kinikilingan, numero 1 sa bayan, himpilan ng katotohanan. Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, DKIT 98.21. Saan ka pa? Tutok ka na sa DKIT. DKIT 98.21